Isa sa pinakamasakit na event na mangyayari sa buhay mo ay yung malaman mo na yung taong pinili mo, nangako sa'yo na sasamahan ka hanggang dulo, pinakasalan ka, pinaramdam sa'yo yung pagmamahal na hindi mo nararamdaman sa iba, ay maghahanap na ng iba. Sobrang devastating, sobrang painful, di ba? Kapag nandiyan ka sa sitwasyon na yan. At maraming Pilipino ngayon ang dumadaan sa ganyang sitwasyon. Now, kung isa ka sa mga taong yan, kapatid, para sa itong video na ginawa ko ngayon, dahil dito pag-uusapan natin, kapatid, kung ano ba yung dapat mong gawin kapag nasa sitwasyon ka na naghanap ng iba yung taong pinili mo. Kung interesado ka malaman kung ano yung dapat gawin, tara, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Upimo. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito. Kaya-upload pa natin sa inaharap. So kapatid, nandiyan ka na sa sitwasyon na naghanap na ng iba yung taong pinili. Ano ba yung dapat mong gawin? Unang hakbang, kapatid, alalahanin mo na hindi ikaw yung nagkamali. Kapag kasi nasa ganyan tayo sitwasyon, ang una mo dapat iniisip, kapatid, yung sarili mo, yung mga maiiwan ng taong pinili, yung mga umaasa sa inyo. Again, ipaalala mo sa sarili mo na hindi ikaw yung nagkamali. Na pinili niya yun, choice niya yun, at hindi mo na mababago yun dahil siya ang tumahak sa landas niya. Lagi mong iisipin na all you can do is what you can do. Ilabas mo na yung sarili mo sa mga bagay, sa mga pagkakataon, sa mga sitwasyon na hindi mo naman talaga hawak. Kung naghanap ng iba yung taong pinili mo, taong pinagkatiwalaan mo, taong minahal mo, hindi ibig sabihin nun nagagantihan mo siya tulad ng ginawa niya sa'yo. Dahil anong pinagkaiba niyo sa isa't isa kapag ginawa mo yun? Diba? Huwag mo nang ulitin yung pagkakamali. Bagus, hanapin mo yung sarili mo, make yourself better para sa mga taong umaasa dito sa iyo. Ikalawa, look at yourself. Maraming tao ang unang ginagawa, isisihin yung sarili nila. Well, baka nga naman talaga kasi nagpabaya ka sa sarili mo. O pwede mong sabihin, kapatid, ng mga taong negative mag-isip dyan na hindi niya ako kayang tanggapin kung ano talaga ako eh. Baka hindi talaga siya yung para sa akin. Kapatid, nakilala ka niya na better version ka ng sarili mo. Yung i-expect na tanggapin ka niya, despite nakita niya sa loob ng relasyon mo yung mga flaws mo, eh hindi mo yun hawak. Choice niya yun. Now, kung alam mo sa sarili mo na napabayaan mo yung sarili, hindi mo nabigyan ng pagmamahal, atensyon, at focus yung pagkatao mo. At yan yung ginawa niyang rason, kapatid, kung bakit siya naghanap ng iba. Baka kailangan mo nang ibalik kung sino ka dati. Kung ano ka dati, hanapin ulit yung sarili mo, maging better ka ulit katulad ng dati. Para sa dulo, siya ulit yung maghabol sa'yo. And it's up to you naman. Dahil nasa iyo na yung huling halakhak. It's up to you kung tatanggapin mo siya ulit. Ikatlo, wag mo itong gagawin. Comparing yourself to others. Siyempre, kung ito na, naghanap na ng iba yung taong minahal mo. Siguro, mas bata, mas sexy, mas maganda, or whatever the reason is. Never ever compare yourself to that woman, to that man. Kasi kapag ginawa mo yan, talo ka. Lahat tayo may uniqueness, may pagkakaiba. At yung uniqueness mo yung gamitin mo, kapatid, para mas maging better na tayo. Maging better sa hinaharap. At ang susunod mong gagawin, kaapat, focus on yourself. Focus sa kung anong meron ka. Tingnan mo, kapatid, kung ano yung nasa loob ng buhay mo. Kung meron kayong supling, yun ang fokusan mo. Meron kayong business na kailangan mong fokusan, yun ang fokusan mo. Kasi kapag napabayaan mo yan, maraming tao yung umaasa sa'yo, ang mabibigo, masasaktan, madadamay. Diba? So instead of maghabol ka sa ex mo na naghanap ng iba, compare yung sarili mo sa taong pinili niya. I-refocus mo yung sarili mo at tingnan mo kung ano yung mga na-achieve mo, mga meron ka, at yun yung pagtuunan mo ng atensyon. Kalima, hanapin mo ulit yung gusto mo. Meron at meron kang bagay na gustong ma-achieve sa buhay. At ito na yung pagkakataon mo, kapatid, na gawin mo. Siguro nangyari sa iyo yan, experience sa iyo yan, para makita mo, kapatid, yung mas better version ng sarili. At mas better na tao na darating sa buhay mo na tatanggapin ka ng buong buo. Ang good thing pa niyan, may natutunan ka. Meron kang lakas na paglaban mo hinaharap.
At ang uli, gawin mo kung ano yung kaya mong gawin para sa sarili. Naghanap na siya ng iba. Nasira na yung pamilya niya. So anong gagawin mo? Iiyak ka na lang ba? Maghahabol ka ba? O ibabalik mo yung dating ikaw ng mas matatag, mas matibay, mas subok ng bersyon ng sarili mo? Yan yung inaantay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Yan yung kailangan mong gawin para sa kanila, para din sa sarili. Pero again, it's up to you kung pakinggan mo pa yung sinasabi ko ngayon o babali-walain mo lang katulad ng mga video na napanood mo. Gawin mo kung ano yung best para sa iyo, kung ano yung alam mo makakatulong sa pagkatapos. So I hope nabigyan ko kayo ng insight ideas dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, please share this to your loved ones na posibleng natin matulungan yung video para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na ako lang sa mga nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video rin na-upload ko. Maraming salamat po sa kalabihan yung panonood at suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na i-upload pa natin sa inahan. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken, don't